Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga avid listeners ng inyong programa na kagaya ko. Ako nga po pala si Steph, 27 years old at nakatira dito sa Taguig. Sumulat po ako sa inyo para hingin ang inyong opinyon at ng mga listeners tungkol sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko ngayon. May boyfriend po ako, si Marco. Nagkakilala kami dahil pareho ng floor at building ang mga kumpanya kung saan kami nagtatrabaho. Dahil palagi kaming nagkikita sa tuwing papasok sa kanya-kanya naming trabaho, ay naging magkaibigan kami. Hanggang di nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Malapit ako sa pamilya ni Marco, magaan ang loob ko sa kanila lalo na sa Lola Luisa niya. Parang ang apo na ang turing sa akin ni Lola Luisa. Kaya rin kami nalatiling matatag. Ang relasyon namin ni Marco ay dahil botong-boto sa akin si Lola Luisa. Isa pa para sa akin ay perfect boyfriend si Marco. Gwapo, hardworking, may pangarap sa buhay, mabait at maalaga. Ano pa nga bang hahanapin ko sa isang boyfriend kagaya ni Marco, diba? Pero ang hindi ko malilimutang moment ng aming relasyon ay noong Valentine's Day ng year 2019. Happy Valentine's Day, babe. Happy Valentine's din, babe. Tara, pasok na tayo dito sa restaurant. Sigurado ka? Parang ang daming tao. May mauupuan pa ba tayo? Babe, ano ba akala mo sa akin, hindi handa? Alam kong maraming mag-boyfriend na magde-date ngayong Valentine's Day kaya nakapagpa-reserve na ako ng table natin dyan. Pati kakainin natin, advance order ko na. So ano, tara? Boy Scout talaga ang boyfriend ko, laging handa. Okay, sige, tara na. Ito babe, mapo ka na rito. Sige, salamat, babe. Ito nga pala. Flowers for you. Oh, babe. Thank you. Nagustuhan mo ba? Babe, kahit naman hindi mo ako bigyan ng bulaklak, ayos lang sa akin. At nakakapagtaka lang, babe, ha? Bakit? Sa almost 3 years nating magkarelasyon, never naman tayo nagde-date pag Valentine's kasi ang daming tao nga at saka busy tayo pareho sa work. Pero bakit ngayon? Nandito tayo at nagde-date on a Valentine's Day. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Natutuwa nga ako sa totoo lang kasi first time natin gawin to. Masaya pala talaga at nakakakilig din ang date pag mismong araw ng Valentine's Day. Kaya nga talagang pinilit kong makabook tayo ng restaurant na to para this year, mismong Valentine's Day ang date natin. Hindi February 15 or 13. Thank you, babe. Wala yun, babe. Tsaka, Steph, gagawin kong special ang araw na to para sa'yo. Para sa atin. Gusto ko lang din makabawi sa'yo sa mga taon na nagdaan na hindi natin sineselebrate yung Valentine's Day. Here's your cake, sir. Ma'am? Yeah, thank you. Babe, sige na. Buksan mo na yung cake. Ha? Bubuksan agad? Hindi ba pwedeng mamaya na lang natin kainin to? Babe, sige na. Huwag na matigas ang ulo. Buksan mo na. Sige na, i-record ko yung pagbubukas mo ng cake. Oh, okay. Teka, Marco. Ano tong nasa ibabaw ng cake? Sing-sing ba to? Steph. Babe, for almost 3 years na magkarelasyon tayo, sa dami ng pinagdaanan natin, ngayon ko lang masasabi na ikaw at ikaw lang yung mahal ko. At noon pa man, alam ko na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. At ngayon, nakakasiguro na ako na ito na yung tamang oras. Kaya Steph, ito ako ngayon, lumuluhod sa'yo para tanungin ka. Steph, babe, will you marry me? Marco naman eh. Steph, please, sagutin mo naman yung tanong ko. Sige na, Marco, tumayo ka na dyan. Isuot mo na tong sing-sing sa daliri ko. Teka, ibig bang sabihin yan? Oo, Marco. Pakakasalan kita. Talaga? Wala nang bawian, ha?
Kapag di mo pa sinuot tong singsing sa daliri ko, baka magbago pa isip ko. Hoy, kayo dyan. Ikakasal namin ng babe ko. Ikakasal namin. Hoy, kuya, imbitado ka sa kasal namin ha. Pati kayo, lahat kayo nandito, invited kayo. Saya. Yes. Marco, ikaw talaga. Sige na, isuot mo na yung singsing na yan sa akin. Opo, eto na po. I love you. I love you too. Steph, alam mo ba, itong singsing na to, ito yung original na wedding ring ng lola ko. Mula nung mamatay ang lolo ko, pinasa ni lola kay papa yung singsing. Talaga ba? Oo, kaya parang naging family heirloom na namin yan. Yan din yung ginamit ng papa ko nung nag-propose siya sa mama ko. Lola Luisa, nandito na po kami ni Steph. Oh, Marco, Steph, mabuti nakadalaw pa kayo. Akala ko malilimutan nyo na ako dahil Valentine's Day eh. Mano po, Lola Luisa? Lola, pwede ka ba naming malimutan? Siyempre naman po hindi. Kasi may papakita po kami ni Steph sa inyo. Siya nga ba? Ano yon? Tada! Oh, Diyos ko. Ayan na ba yung singsing ko? Ito nga po, Lola. Ibig sabihin ba niyan engaged na kayo? Opo. Opo. Abay, congratulations! Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya para sa inyong dalawa. Salamat po. At Steph, talagang bagay sa iyo yung singsing na yan. Alam mo ba, sa lahat ng naging kasintahan nitong apo kong si Marco, ikaw ang pinaka nagustuhan ko. Lola Luisa naman, pinapataba niyo puso ko. At alam mo ba, ilang beses nang hiningi sa akin ni Marco yung singsing na yan eh. Binalak niyang mag-propose sa nobya niya noon na si Valerie. Aba, hindi ko binigay. Ang sabi ko ayaw ko dun kay Valerie. Lola naman, huwag mo niya yung kwento, nakaraan na yun eh. Buti na lang at hindi ko binigay sa iyo yung singsing na yan. Kita mo, iniwan ka lang ni Valerie. Iba talaga ang kutob ko sa babaeng yun eh. Kaya hindi ako pabor dun sa inyo. Wala po Lola, Lola knows best. Lola knows best talaga. Kaya kahit nagmakaawa ka pa noon na hiramin mo sa akin para mag-propose kay Valerie, nako, nagmatigas ako sa'yo kahit ikaw ang paborito kong apo. Kaya nga po nung sinabi niyo si Steph na yung pakasalan ko, pinakinggan ko na kayo eh. Aba, dapat lang. Alam kong matinong babae itong si Steph at mahal na mahal ka. Kaya natutuwa ako na ikaw ang gustong pakasalan ng apo ko. Huwag po kayong mag-alala, Lola Luisa. Iingatan ko po tong singsing niyo. Aba, kailan nyo ba balak magpakasal? Lola, kaka-engage pa lang namin ngayong araw, hinahinay lang naman. Nako, hindi na ako bumabata ha? Magpakasal na kayo habang buhay pa ako. Lola, wag naman kayong magsalita ng ganyan. Ang lakas-lakas niyo pa. Pero hayaan niyo, mamadaliin ko na po tong apo niyong si Marco para pakasalan ako. O ayan ha, apo. Buti pa tong si Steph. Gusto ko agad makasal kayo. Patingin nga ulit ako ng singsing iha. Ito po, Lola. Ikaw ang gusto kong magsuot talaga niyan. Kasi alam kong mabait ka at aalagaan mo ang apo ko. At bagay na bagay sa'yo, iha. Salamat po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po tong singsing niyo. Singsing mo na yan, iha. Bigay ko na yan sa iyo ng apo ko. At sobra akong na-touch nang ginamit nga ni Marco ang engagement ring ni Lola Luisa para mag-propose sa akin. Pakiramdam ko kasi noon para bang opisyal na bahagi na ako ng pamilya niya. Kasal na lang ang kulang. Indagdag mo pa na masayang-masaya din si Lola Luisa nang makita niya ang suot ko na ang singsing niya. Linalin namin magpakasal ni Marco ng May ng 2020, kasabay sana ng 4th anniversary namin. Kaso, alam naman natin kung anong nangyari sa buong mundo noong taong 2020. Nagkaroon ang COVID-19 pandemic. May mga kaibigan at kakilala kami na namatay dahil sa COVID. At sa kasamaang palad, isa si Lola Luisa sa mga namatay dahil sa COVID. Sobrang lungkot po noon nang pumanaw si Lola. Mas lalo naman ang sakit na nararamdaman ni Marco at ng pamilya niya. Dahil sa pagpanaw ni Lola Luisa,
minabuti muna namin ni Marco na ipagpaliban ng pagpapakasal. Oh babe, ikaw na pala yan. Gutom ka ba? Gusto mo ba kumain na tayo? Okay lang babe, mamaya na lang. Medyo pagod lang ako. Parang ang matamlay ka. Busy ka ba ngayon sa work? Steph, ano kasi... Yung totoo niyan, natanggal ako sa trabaho. Ano? Teka, bakit? Alam mo naman, medyo bagsak yung kita ng kumpanya dahil sa pandemya kaya kinailangan nila magbawas ng tao. Isa ako sa natanggal. Bakit ka nasama? Maayos naman performance mo, di ba? Tsaka matagal ka na sa kumpanya na yon. Tinira kasi nila yung mas mabababa yung sweldo para makatipid. Kaya kaming mga matatagal na sa kumpanya, kami yung tinanggal. I'm sorry sa nangyari sa'yo, babe. Hayaan mo makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Hindi ko alam kung pinaparusahan ba ako ng Diyos o ano eh. Namatay si Lola Luisa dahil sa COVID. Kailangan natin postpone yung kasal dahil sa COVID. Tapos ngayon, natanggal pa ako sa trabaho. Babe, alam kong masakit ang mga nangyayari. At naiintindihan kita. Kahit ako nasa kalagayan mo, ganyan din mararamdaman ko. Pero magtiwala ka lang sa Diyos. May dahilan ng lahat bakit nangyayari to. Isipin mo na lang may magandang plano si Lord para sa'yo. Hindi ko alam, Steph. Puro kamalasan yung nangyayari sa akin ngayon. Nandito lang ako para sa'yo. At alam kong ginagabayan ka ni Lola Luisa kung nasan man siya ngayon. Pero Steph, nag-aalala lang ako. Ngayong wala na akong trabaho, paano yung pamilya ko? Alam mo naman ako yung breadwinner, paano tayo? Huwag mo muna akong isipin. May trabaho pa naman ako. Ako muna ang bahala sa atin. Ako muna magbabayad ng upa natin. Tutulungan din kita makahanap ng trabaho. Magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan natin. Babe, salamat sa pag-unawa ah. Marco, alam mo namang nandito lang ako. At alam kong gagawin mo rin to sa akin kapag ako yung nasa sitwasyon mo. Babe, may naisip lang ako. Pero hindi ko alam kung papayag eh. Ano yun? Paano kaya kung isangla natin yung singsing ni Lola Luisa? Ano? Babe, wag! Baka multuhin ka ni Lola Luisa pag ginawa natin yun. Tutubusin naman natin bago marimatay. Babe, please. Huwag ka mag-alala. Di natin kailangan isang lang singsing. Di tayo kukulangin, okay? At ayos lang sa akin na ako muna ang gagastos para sa ating dalawa. Ang pamilya mo muna yung isipin mo. Sa bagay, may punto ka. Papatay ako ni Lolo kapag sinangla ko yung singsing niya. Dahil medyo down ka ngayon, ipagluluto kita ng paborito mong sinigang para masiyahan ka naman kahit papano. Talaga ba, babe? Naku, salamat ah. Swerte ko talaga sa'yo. Kaya pati si Lola, ikaw yung gusto mo pang asawa ko sa lahat ng babaeng pinakilala ko eh. Kaya huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat. Talaga pare? O sige, game ako dyan. O, paano ba? Kaso pare, mukhang malaking halaga yata yan eh. Sige, tanong ko muna sa girlfriend ko ah. Balitaan na lang kita. Sige, bye. O, sino yung kausap mo? Si Tony, yung katrabaho ko dati na nag-resign last year. Bakit daw, inaalok ka ba ng trabaho? Mas maganda pa ang inalok niya eh. Ano? Babe, inalok niya ako mag-invest sa negosyo niya. Anong negosyo? Balak ni Tony magtayo ng restaurant at gusto niya akong sumosyo. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, kausapin muna kita. So, ano babe, anong tingin mo? Mukhang okay naman, di ba? Babe, ano kasi, hindi naman sa dinidiscourage kita pero pandemya pa kasi ngayon, alam mo naman na ang daming nagsarang negosyo. Kahit ilang restaurant, nagsara din. Kaya tingin ko hindi magandang panahon ngayon para pumasok sa negosyo. Pero babe, wala namang masama kung susubukan. Tsaka tiwala naman ako dyan kay Tony. Sabi niya, pag daw natayo na yung restaurant, hindi kami malulugi kasi pagkain yun. Alam mo naman, kahit ngayong pandemic, essential need ang pagkain. Kaya hindi talaga malulugi to. Magkano daw ang kailangan mong i-invest? Yun nga babe, medyo malaki. 10,000? Babe, kapatawa ka ba? Wala nang mararating yung 10,000 ngayon. So magkano nga? Mga 25,000 yung pinakamababa. Pero plano ko sana mga 30,000 eh. Marco, medyo malaki nga yan. Saan ka naman kukuha ng pera kung plano mong sumosyo kay Tony? Kaya babe, gusto sana kitang kausapin tungkol dun. Kung pwede muna akong humiram sa'yo ng 30,000.
Ano? Babe, alam ko nakakahiya pero kasi malaking tiwala ako dito sa restaurant business ni Tony. Hindi naman ako susugal ng ganito kung hindi ako sigurado di ba? Pero babe, malaki yung hinihingi mo. Tsaka hindi ko kilala si Tony. Pero kilala ko siya, tiwala ako sa kanya. Tsaka pag naging successful to, mas malaki pang babalik sa atin, hindi lang 30,000. Hindi naman sa nega ako, babe. Pero paano pag nag-fail ang negosyo nyo? Pangako babayaran pa rin kita kahit anong mangyari. Pero ngayon Steph, please, pagkatiwalaan mo muna ako. Hindi ko lang naman to ginagawa para sa akin Ginagawa ko rin to para sa future natin. Subukan mo kayang mag-loan sa bangko. Babe, hassle magpa-approve ng loan sa bangko tsaka tatagayin ako sa interest rate. Tsaka paano ako makakapag-loan? Wala akong trabaho ngayon. Pag-isipan ko muna, Marco. Wala ka bang tiwala sa akin, babe? Hindi naman sa ganun. Kaso masyadong malaki yung hinihiram mo. Tsaka binabudget ko rin ang pera ko para sa atin at sa pamilya ko din sa probinsya. Naintindihan ko, babe. Sabihan na lang kita. Talagang pinag-isipan ko ng mabuti kung pahihiramin ko ba si Marco ng pera. Hindi naman kasi biro ang halaga na hinihiram niya. Isa pa, nagtatabi din ako ng pera para sa pamilya ko sa Dumaguete. Kapag kasi pinautang ko si Marco ng malaking halaga, magdadalaw ko rin ang ipon ko para sa pamilya ko. Wala na kasi akong tatay, may dalawa pa akong kapatid na kambal sa probinsya na pareho pang nag-aaral. Si nanay ko naman ay hindi ganun kalaki ang kinikita sa pagtitinda niya ng mga pagkain sa maliit niyang karinderya. Pero mas nanaig ang tiwala ko kay Marco kaya pinautang ko na rin siya ng halagang kailangan niya. Naisip ko, matyaga naman si Marco at tiwala ko na makakabawi din siya. Tiwala ako sa kakayahan niya. Naniniwala rin ako sa sinabi niyang mapapalaki niya pa ang perang inutang niya sa akin. At tiwala ako na babayaran niya rin ako kapag nakabawi na siya. Bilang isang girlfriend, dapat suportahan ko si Marco sa mga gusto niyang gawin. Kasi alam ko ang ginagawa niya rin naman ito hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa future namin. Pero sa kasamaang palad, nalugi ang restaurant na negosyo nila. Wala pang 2 buwan ay nagsara na ito. Konti ang naging customers dahil syempre pandemya pa. Minalaan ko si Marco pero hindi siya nakinig sa akin noon. Pero sabi ko sa sarili ko noon, baka nga naman maging successful siya sa business venture nila ni Tony at ako ang mali. Pero hindi ko sinumbatan si Marco noon kahit na gusto ko. Sabi ko lang sa sarili ko na bilang girlfriend, kailangan kong suportahan si Marco hindi lang sa pagkumbay, kundi maging sa pagtatalo. At tiwala ako makakabawi ulit si Marco. Sorry, babe. Sana pala nakinig ako sa'yo noon. Ako talaga. Wala na akong ginawang tamang desisyon sa buhay ko Hayaan mo na, babe. Nangyari na Huwag mo sisihin ang sarili mo. Sumusubok ka lang naman. Pero babe, paano yung utang ko sa'yo? Huwag mo munang isipin yun, okay? Pera lang yun, mababawi rin natin yan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Para na lang lahat ng gagawin ko walang tumatama Pagsubok lang yan, Marco. Malalampasan mo rin yan. Tsaka nandito naman ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Katuwang mo ko. Salamat, Steph Kasi kahit napalpak akong tao, hindi mo ako iniiwan. Huwag mo nga sabihin yan, hindi ka palpak. Makakabawi ka rin, tiwala ako sa'yo. Salamat sa tiwala. Babe, nga pala, nakausap ko yung tita ko sa Amerika, si Tita Melba. Oh, si Tita Melba. Kamusta na pala siya? Ayos naman siya. Nagtatanong kung kailan daw tayo kakasal nang makauwi daw siya. Sabi ko, hintayin muna natin yung babanluksan ni Lola. Pero ayun nga, wala pa tayong solid na plano kung kailan tayo magpapakasal. Tsaka, ano bang klaseng kasal yung gusto mo? Babe, sa totoo lang kasi, ang hirap magplano ng kasal ngayong pandemic pa. Ang dami pang restrictions at lockdown. At pareho nating gusto na marami tayong ma-invite na mga kamag-anak at kaibigan natin. Kaso hindi natin sigurado kailan pwede mag-gathering. Kaya nga yun nga din yung sabi ko kay Tita Melba. Tapos babe, may inaalok din siya sa aking trabaho. Kaibigan niya daw yung may-ari. Talaga?
Ayun naman pala, baby. Mabuti yun. Taga saan yung kaibigan niya? Dito ba sa Pilipinas? Hindi babe, sa Amerika din. Anong sabi mo kay Tita Melba? Sabi ko, kausapin muna kita. Kasi sabi rin naman niya kung tatanggapin ko yung trabaho, pwede raw kitang isama. Talaga ba? Oo babe, baka layan mo yun. Baka nga wala sa Pilipinas yung swerte ko. Baka nasa abroad. Malaki din daw yung sasahurin ko dun. Doble ng kinikita ko sa dati kong trabaho dito sa Pilipinas. So, anong tingin mo? Babe, ano kasi, hindi kaya mahirapan tayo pag nasa ibang bansa tayo? Alam mo naman, kapag nang ibang bansa ka, parang balik ka ulit sa simula. Doon naman si Tita Melba para tulungan tayo eh. Alam ko naman yun, pero syempre hindi naman palagi aasa tayo sa tita mo. Siya naman yung nag-alok na pumunta tayo dun. Pwede ka pa nga sumama, di ba? Pero babe, hindi ko nakikita yung sarili ko natitira sa ibang bansa eh. Maganda ang takbo ng career ko dito sa Pilipinas at maayos ang kinikita ko. Isa pa, nandito ang pamilya ko at ayokong malayo sa kanila. Oo, may maganda kang trabaho dito sa Pilipinas, pero paano ako? Lahat na nangyayari sa akin dito, lagi akong pumapalya eh. Babe, gusto ko lang naman subukan yung alok ni Tita Melba. Baka nga nasa ibang bansa yung kapalaran ko. Hindi mo ba ako kayang suportahan dito? Hahayaan kitang magdesisyon dyan. Tungkol sa alok ng tita mo. Maiwan muna kita, pasok lang ako sa trabaho. Nandito na ako, Marco? Oh babe, ginabi ka yata. Maraming pinagawa boss namin eh. Eh ikaw, kumusta araw mo? Ayos lang naman. Tinawagan ulit ako ni Tita Melba. Nagtatanong na kung ano daw ba yung desisyon ko. Sabi ko balitaan ko siya bukas. Kasi gusto muna kahit nakausapin ngayon eh kung hindi ka pagod. Ayos lang ako babe, tsaka kailangan naman talaga nating pag-usapan yan. Nakapag-desisyon ka na ba? Babe, honestly, gusto ko talagang subukan yung kapalaran ko sa Amerika. Maganda raw kasi talaga yung opportunity doon tsaka malaki yung kikitain. Pero babe, hindi ako tutuloy kung hindi mo talaga gustong sumama. Babe, kung yan ang pasya mo, sige, susuportahan kita. Teka, ibig bang sabihin pumapayag ka na mag-abroad tayo? Teka, sasabihin ko na kagad kay Tita Melba. Teka, anong oras na ba sa Amerika? Baka gising na yun, i-video call natin. Teka babe, ang ibig kong sabihin sa suporta, payag akong mag-abroad ka pero hindi ako sasama sa'yo. Ano? Pero babe, Alam kong gustong gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, kaya ayokong maging hadlang sa desisyon mo. pero babe, gusto ko kasama kita. Babe, ayokong akong makapigil sa pangarap mo. Kung nakikita mo na magiging masaya at successful ka sa Amerika, sige lang. Susuportahan kita. Pero sana maintindihan mo din na masaya na ako dito sa Pilipinas at suportahan mo din ako sa desisyon ko na manatili dito. Naintindihan ko, Steph. Ilang taon ka lang naman doon, di ba? Tapos uuwi ka rin dito sa Pilipinas. Ang alam ko, ganun nga. Pwede rin naman kitang dalawin doon para makapamasyal ako, di ba babe? Oo babe, ililibot kita sa buong Amerika kapag nagpunta ka dun. Babe, tiwala ako na babalikan mo ako dito sa Pilipinas. At kaya kitang hintayin pagbalik mo. Hindi ko na ba talaga mababago yung isip mo? Hindi pa sa ngayon, babe. Pero malay natin maisipan kitang sundan sa Amerika kapag sobra kitang na-miss. O kaya maisipan mong bumalik sa Pinas kapag nilamig ka doon at mamiss mong kayakap ako. Alam mo talagang hindi kita matitiis eh. Hayaan mo, pakiramdam ko talaga nasa Amerika na yung tagumpay ko. Tiwala naman ako sa'yo, babe. Babalik ako dito sa Pilipinas na successful. At pagbalik ko, pakakasalan kagad kita. Kasi alam kong kukulitin ako ni Tita Melba pag nasa Amerika na ako eh. Isa pa naman yung tita ko na yun sa excited na makita tayong ikasal, sunod kay Lola Luisa. Nakakamiss din ng Lola Luisa mo, no? Sayang lang at di niya tayo nakita na ikasal. Hayaan mo, nasa iyo naman yung singsing na binigay niya eh. Para na rin natin siyang kasama dahil sa engagement ring na yan. Totoo. Sana masaya si Lola Luisa kung nasan man siya ngayon. Nga pala, kailan ka daw pwedeng pumunta sa Amerika? Baka sa isang buwan, may kailangan lang kami ayusin ng mga papeles. May US visa naman ako eh, kaya mas madali na sa akin makapunta doon. Sa isang buwan na pala agad? Oo, kaya gusto ko sanang sulitin natin yung mga oras na magkasama tayo dito ngayon, babe. Pwes nga ako? Sige na nga. Sarap naman nun.
Ushu, bolero. Nga pala babe, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Sure, ano yon? Ano kasi, hindi daw masasagot ni Tita Melba yung pamasahe ko papuntang Amerika. Okay. Nakakahiyaman pero pwede ba akong makahiram ulit sa'yo ng pera para pang airfare ko? Pasensya ka na babe ah. Wala naman ako ibang malalapitan kundi ikaw lang eh. Huwag ka na mahiya, girlfriend mo ko. At sabi ko naman sa'yo, susuportahan kita dyan sa pangarap mo. Swerte ko talaga sa'yo babe. Napaka-supportive mo talaga. I love you Steph. I love you too, Marco. Hindi ko man gustong umalis si Marco ay hindi ko naman siya magawang pigilan. Ayokong pigilan siya sa gusto niyang gawin dahil lang sa akin. Naisip ko, wala namang masama sa gagawin niyang pagpunta sa Amerika. At isang paraan ng pagpapakita ko ng suporta ko kay Marco ay ang pagpapautang ko ng 35,000 pesos para sa airfare niya papuntang Amerika. Noong una ay gusto niyang utangin sa akin ang buong halaga ng airfare niya na umabot ng mga mahigit kumulang na 80,000. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang sagutin ang ganong kalaking halaga. Mabuti na lang at may iba pang mga kamag-anak na nagpautang sa kanya nang natitira niya pang kailangan na pera. At makalipas nga na isang buwan ay lumipad si Marco papuntang Amerika. Nung mga unang buwan ni Marco sa Amerika ay halos araw-araw kami nagkaka-video call. Pero dahil sa time difference at pareho kaming naging busy sa kanya-kanya naming trabaho, ay naging matumal ang pag-uusap namin. Halos nawalan kami ng oras sa isa't isa. At isang araw habang nag-video call kami ay pareho naming na-realize na may mga nabago na sa relasyon namin. Na pareho na kaming nanlamig sa isa't isa. At doon namin napagpasyahan na maghiwalay. Akala namin ay magagawa namin ng long distance relationship kasi palagi kami na matibay naman ang pundasyon ng aming relasyon. Pero iba pala talaga kapag magkalayo kayo ng lugar at magkaiba pa ng oras. Pero naghiwalay kami ni Marco in good terms. Mutual ang naging desisyon ng paghiwalay namin. Wala kaming galit o samaan ng loob. Naghiwalay kami na may respeto pa rin sa isa't isa. Kasi kung tutuusin, maganda naman ang pinagsamahan namin noong kami pa. Sadyang pareho lang kaming nanlamig sa isa't isa mula na nagkalayo kami. Alam ko pareho kaming nasaktan ni Marco sa sinapit ng relasyon namin. Pero ganoon talaga siguro ang kapalaran, hindi kami ang nakatakda hanggang dulo. Lumipas ang isang taon ay isang matinding dagok ang dumating sa akin. Taong 2021 ay tinamaan ng COVID ang nanay ko at sa kasamaang palad ay hindi siya nakaligtas. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkamatay ni nanay. Pero kailangan kong magpakatatag para sa mga nakababata kong kapatid. Dahil wala na kaming mga magulang, ako na lang ang aasahan nila. May dalawa akong kapatid na kambal na nag-aaral pa sa college sa probinsya namin sa Dumaguete. Masisipag po ang mga kapatid ko. Katunayan ay parehong may mga racket o part-time job ang mga kapatid ko para makatulong din sa gastos ng pamilya nung nabubuhay pa pareho ang mga magulang namin at para na rin sa panggastos nila sa mga kailangan nila sa university. Hindi rin man masyadong humihingi ng pera sa akin ng mga kapatid ko. Sapat na raw ang pinapadala ko sa kanila buwan-buwan. Pero isang araw, Hello? Hello, Ate Steph. Oh, Stephen, kamusta? Ayos lang naman, ate. Oh, napatawag ka. Okay ba kayo dyan ni Sofia sa Dumaguete? Ayos lang naman kami. Pero, ano kasi ate, ayoko sanang abalahin ka sana dito kaso ikaw lang matatakbuhan ko eh. Ano ka ba, Stephen? Huwag kang mahiya sa akin. Ate mo ko. Tayo-tayo na lang magkakapatid ang magtutulungan, di ba? Pero ano bang tulong kailangan mo? Titingnan ko kung kaya ko. Ate, kailangan namin ni Sofia ng pambayad ng tuition fee this year.
pareho kasi kaming natanggal sa pinagpa-part-timean namin na restaurant. Nagbawas ng tao eh. Ano? Kaya ayun, pareho kaming kapos ni Sophia sa pambayad namin ng tuition fee. Kaya ako tumawag kung pwede sana makahiram muna ng pera pambayad namin ng tuition. Ayos lang naman, pero magkano ba tuition nyo? 60,000 ate. Tig 30,000 kami ni Sophia. Ano? Ganun nakalaki ang tuition nyo? Ayos lang ate kung di mo kami pautangin. Alam naman namin ni Sophia na malaking halaga itong hinihiram namin eh. Pwede naman mo nang tumigil yung isa sa amin ng 1 taon. Hindi, Stephen. Nagulat lang ako na gano'n na pala kamahal ang tuition fee pag college. Oh, sige. Gagawan ko ng paraan, okay? Salamat ate Steph. Thank you talaga. Mag-iingat kayo lagi dyan ng kambal mo, okay? Kumusta mo na lang din ako kay Sofia. Oo ate. Salamat talaga. Sige na, Stephen. Magtatrabaho na muna ako. Tawagan na lang kita mamaya, okay? Sige ate Steph. Bye-bye. Bye. Ay. Saan ako kukuha ng 60,000 ito? Oh, Steffi, dear. Monday pa lang, bakit mukha ng Biyernes Santo yung face lock mo? May problema ba? Ay, Junie, oo, malaking problema. Ay, bet ko yung mga ducks. Charot. Pero seriously, anong issue natin, te? Tumawag yung mga kapatid ko sa Dumaguete. Oh, yung kambal ba yan? Oo, nangihiram ng pera pang tuition. Magkano daw hinihiram? 60,000. Diyos ko, Lord. Ganyan na ba kalaki yung tuition ng college? Exactly! Ganyan din reaksyon ko nung sinabi sa akin ng kapatid ko kung magkano yung hihiramin nila. May kambal na problema ka pala, Sisi. Hindi ko alam saan ako kukuha ng 60K, Junie. Masyadong malaki yun. May naisip ako, te. Ano? What if ibenta na lang natin ang katawan natin? Total mukha naman tayong fresh pa. Baliw, puro ka talaga kalokohang bakla ka. Ikaw kasi, ang seryoso mo masyado. Chill ka lang, te. Gusto ko mang mag-chill, di ko magawa dahil sa problema ko. Well, wala ka bang alahas na pwedeng isangla o ibenta muna? Alam mo namang hindi ako mahilig mag-alahas. Sa bagay. Pero teka, naaalala ko last year may suot kang diamond ring, di ba? Yung engagement ring yun ng ex-boyfriend mong si Marco? Oo, bakit? Tingin ko, te, okay sana yung singsing na yun. Mukhang malaki yung halaga nun eh. Kaso feeling ko na ibalik mo na yun sa kanya mula nung nag-break kayo, no? Actually, Junie, hindi ko pa na ibabalik sa kanya yung singsing. Talaga ba? Nasa Amerika pa kasi yun, paano ko maibabalik, di ba? Yun naman pala eh. Perfect! Bakit hindi mo muna isangla? Kaso baka barating ka lang ng mga pawn shop. Alam ko na. May friend akong mahilig bumili ng mga antique na mga singsing. Bet mo bang ibenta sa kanya? Baliw, hindi naman sa akin yung singsing. Ibabalik ko rin yun pag nakauwi na si Marco. Sa bagay. Ang pangit nga naman pag ibebenta mo yung singsing ng ex-jowawa mo. Tapos pamana pa ata yun sa kanya ng mga ninuno niya. Tumpak! Kaso saan ka huhugot ng 60K, te? Baka naman may nagkautang din sa'yo dati na di mo pa nasisingil. Wala ka bang naaalala na may jutang sa'yo na madako? Wala akong maalala na may utang sa akin. Maliban lang kay... Oh, natigilan ka ata dyan, ante. Junie, bigla akong naalala. May utang pa pala sa akin si Marco na 65,000. OMG! Pinautang mo ng ganong kalaki yung ex-jowawa mo? Paano? Ang dako ng halaga na yun, te, ha? Mabuti sana kung madako din siya. Charot. Bruha ka talaga, ang dami mong kalokohan. Anyway, yun na nga, bigla ako naalala na hindi pa pala ako binabayaran ni Marco sa mga naging utang niya sa akin. Pero bakit umabot ng ganong kalaki, te? Nung una kasi, pinautang ko siya ng 30,000. Kasi sumosyo siya sa kaibigan niyo noon na balak magtayo ng restaurant, kaso nalugi yung resto. Tapos, nangutang din siya sa akin ng 35,000 pamasahe niya papuntang Amerika. Oh, ayun naman pala. Bakit di mo singilin? Hindi ba nakakahiya yun? Ano? Ba't ka mahihiya? Nakakaloka. Iba na talagang panahon ngayon. Ang naniningil pa ang nahihiya kaysa mga nangungutang. Bakla, malaking halaga din yun, ha? Tsaka ano bang mas mahalaga sa'yo? Yang hiya mong maningil sa ex mo o pang tuition ng mga kapatid mo? Pang tuition ng mga kapatid ko, syempre. Yun naman pala. Ano bang hinihintay mo? Tawagan mo na yung ex mo. Siguro naman friends pa kayo sa FB, no? Oo naman, pero hindi na kami nag-uusap eh. Gora,
tawagan mo na or kahit i-chat mo na lang. Mamaya na siguro, baka tulog pa yun. Gabi pa kaya ngayon sa Amerika? Ay nako, ang dami mong excuses. Alam mo ikaw, bahala ka dyan te. Basta ang akin, nagmamalasakit lang bang sa'yo. Huwag ka mag-alala, Junie. I-chat ko na lang mamaya pag uwi ko ng bahay. Siguro naman gising na yun mamayang 10 p.m. na dito sa Pinas. Singilin mo rin pati interes ha. Bakla, wag ganun. May pinagsamahan naman kami ng tao. Kasi naman, kung may pinagsamahan kayo, bakit di siya nagkusa magbayad nung gumanda na ang buhay niya sa Amerika? Sige nga. Tsaka huwag ka mahiyang patungan ng interes yun te. Malamang malaki kinikita nun sa Amerika. Ayoko namang lumabas na abusado o gahaman kapag sinamahan ko pa ng interes. Ay, nako. Masyado ka kasing mabait, kaya ka naaabuso, Steph. Pero, ikaw na bahala. Pera mo naman yun. O siya, balik na ako sa work. Kita lang tayis mamaya sa lunch break. See ya! Okay, see ya! Noong mga panahon ko lang yon, biglang naalala mga perang inutang sa akin ng ex-boyfriend kong si Marco. Mula kasi nang maghiwalay kami ay pinilit kong wag na siyang kausapin para madali akong makamove on sa kanya. Pero kahit nakamove on naman ako kay Marco, para bang pinipigilan ako ng hiya na kausapin siya para maningin ng utang. Naisip ko rin kasi, tama pa bang singilin ko siya ay halos 2 taon na mula nang umutang siya sa akin? Pero naisip ko, kailangan kong tanggalin ang hiya ko dahil pang tuition fee ng mga kapatid kong nakasalalay dito. Isa pa, ina-encourage din ako ni Johnny na wag akong mahihiya na maningil dahil wala raw mararating ang hiya ko. At bakit daw ba ako mahihiya? Kaya kahit nahihiya ako, sinubukan kong i-chat sa Facebook si Marco. Nung una, kinamusta ko muna dahil ayoko namang biglain siya na sa unang chat ko pa lang naningil na ako kaagad. Para kasing ang bastos ng dating para sa akin. Nagkwentuhan kami saglit at kinuha ko muna yung loob niya. At nang nakahanap na ako ng tiyempo sa gitna ng pag-uusap namin, ay dun ko biglang pinasok ang paniningil ko sa kanya ng puta. Bakla, ang sarap nitong ulam mo ah. Aba syempre, masarap din na nagluto no. Walang iba kundi Akias. Pwede mo tong gawing negosyo. Magpa-order ka kaya dito sa office. Ay, pak! Gusto kong business idea yan. Pero pag si Ma'am Tel ang o-order, lalagyan ko ng lason. Bro, kasi yung boss natin yan eh. Bakla, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo dito sa cafeteria, isumbong ka pa. Eh di pag sinumbong ako, idadamay kita. Bruha ka talaga. Pero pag si Sir Drew ang o-order, lalagyan ko ng gayuma nang mahumaling siya sa ganda ko. Cheris. Bruha. Teka nga pala, Steffi dear, kamusta na yung problema mo sa tuition ng mga kapatid mo? Yun na nga, ginagawa ko pa ng paraan. Ano? Bakit? Akala ko ba sinisingil mo yung ex mo? Ano nangyari doon? Ayun na nga, ilang beses ko nang chinachat pero sinisin lang yung messages ko. Yung huli ko namang messages sa kanya, inbox zone na, hindi niya binasa. Nakakaloka yung ex mo ha? Sarap kurutin sa singit, ang gigigil ako. Ay, akala ko naman kasi noon babayaran niya agad ako. Pinagkatiwalaan ko kasi nga boyfriend ko tsaka matino naman siyang tao. Ay naku bakala. Kung alam ko lang talaga noon na papautangin mo ng ganyang kalaki yung ex-jowawa mo, napagsabihan sana kita. Bakla, kahit jowa mo na yung tao, wag mong papautangin ng ganyang kalaki. Di ko lang naman siya basta jowa noon, no? Engaged na kami, fiancé ko. Kahit na, kapag hindi mo pa asawa yung tao, wag mong pautangin ng malaki. Ikaw tuloy yung nagigipit ngayon. Di ko na tuloy alam gagawin ko, Johnny. Eh bakit di mo na lang puntahan yung mga magulang ni Marco? O kaya isa sa mga kapatid na nandito? Nasa Pilipinas pa naman siguro yung mga yun, di ba? Ayoko namang gawin yun, nakakahiya kaya. Labas naman sila sa utang sa akin ni Marco. Ayan ka na naman sa hiya mo, te. Kaya ikaw nagdudusa eh. Huwag ka nang mahiya, isipin mo, pera mo naman yun. At kukunin mo lang sa kanya. So ba't ka mahihiya? Alam mo, ang mabuti patawagan mo na yung ex mo. Total hindi naman sumasagot sa chat eh. Baka ganun na nga yung gagawin ko pag uwi ko. Hindi. Ngayon na. Kasi alam kong manghihina na naman yung loob mo kapag mamaya mo pagagawin. Madaling araw pa lang sa Amerika, baka tulog pa yun. Eh kiber mo ba? Masyado mo nang ginagawa ng adjustment yung ex-boyfriend mo eh. Go! Now na.
Pero kasi Joni, Wala nang pero. Feeling ko talaga di mo tatawagan yan mamaya pag uwi mo. Kaya tawagan mo na habang magkasama pa tayo para magkaroon ka ng lakas ng loob. ay, okay, sige na nga. Ayan! That's my girl! Okay, go. Gora na. Ito na, tatawagan ko na. Aba, i-loudspeaker mo bakla para marinig ko din. Ikaw talaga, gusto mo lang makichismis. Ito na, naka-loudspeaker na. Tagal sagutin ha. Sabi ko sa'yo, tulog na yun eh. Alam mo naman ang oras sa Amerika. Hello? Hello? Hello, Marco? Oh, Steph, kumusta? Ito, ayos naman, ikaw. Ayos lang din. Long time no talk ha. Bakit ka pala napatawag? Ano kasi, Marco, Gora, te. Singilin mo na yung ex mo. napindot ko lang kasi yung call button. Akala ko kasi yung kapatid ko yung natawagan ko, ikaw pala. Sorry. Nakakaloka to. Steffi, makukuro talaga kita sa singit. Sige. Ganun? At saka pala, Marco, may itatanong rin pala ako sa'yo. Oh, sige, ano yun? Hindi ko alam kung nababasa mo yung message ko sa'yo sa Facebook. Ano kasi, tanong ko lang kung pwede ko na bang masingil yung utang mo sa akin dati. Naalala mo yung pinautang ko sa'yo na 30,000 para sa restaurant business nyo? Pati yung 35,000 na pamasahe mo noon papuntang Amerika. Oo naman. Ayun kasi, kailangan ko ng pera ngayon pambayad ng tuition ng mga kapatid ko. Graduating na kasi yung kambal ngayong taon kaya ayoko naman silang patigilin sa pag-aaral. Kaya Marco, kailangan ko ng pera. Naintindihan naman kita, Steph. Pero kasi kakapadala ko pa lang ng pera sa mga magulang ko eh. Ganun ba? Oo, pasensya na. Wala na akong extra dito eh. Pero hayaan mo, next week sasahod naman na ako. Okay lang ba kung next week na lang ako makapagbayad sa'yo? Ayos lang naman. Okay, sige. I-chat mo na lang sa akin yung bank details mo para mahulog ko dun yung bayad ko sa utang ko sa'yo. Okay, sige. I-chat ko sa'yo mamaya. Honey, sino yung kausap mo? Bakit kanina ka pa dyan? Gabi na. Kaibigan ko mula Pilipinas, honey. Nakangumusta lang. Okay, bilisan mo dyan ha. Gusto ko nang matulog. Okay, tapusin ko lang to. Siya, Steph, bababa ko na yung tawag ah. Medyo gabi na rin kasi dito sa amin eh. Okay, bye-bye. Ingat ka dyan. Palagi. Medyo bastos pa rin ang ex mo ha. Binabaan ka kaagad ng phone, hindi ka pa tapos magsalita. Hayaan mo na. Gabi nga sa kanila, di ba? Pero in fairness, buti naman magbabayad na siya. Sabi sa iyo kailangan mo lang tawagan para magbayad na. Thank you, Junia. Buti na lang andyan ka. Of course, anything for you, sissy. O siya, balitaan mo ko kapag nagbayad na yung magaling mong ex ha. Kundi makukurot ko na talaga yung sa singit. Tsaka yung babaeng kasama niya. Tingin mo, bagong jowawa na kaya yun ng ex mo? Di ko alam, te. Tsaka wala na rin akong pake. Ang concern ko na lang ngayon, mabayaran niya ako. Ay, true lalay ka dyan. Pero alam mo ba, yung boses pa lang ng babae kanina, nakakairita na ang arte. Baliw, hayaan mo na yun si Marco sa buhay niya. Downgrade kaya yung price sa jowawa niya ngayon? Ang judgmental naman agad. Di nga natin kilala yung babae. Anak kasi ako ng judge, kaya judgmental ako. Charot. Kahit medyo naiinis ako ay pinilit kong itago yon kay Marco. May pampadala siya sa pamilya niya sa Pilipinas buwan-buwan pero pangbayad sa utang niya sa akin wala. Porque ba hindi ko siya sinisingil dati ay kinalimutan na lang niya yun? Pero kahit na naiinis ako, mas minabuti kong wag nang istresin ang sarili ko at magtiwala na lang kay Marco. Naisip ko pa rin ang good qualities niya nung kami pa. Mapagkakatiwalaan at may isang salita. Kaya pinilit kong ipanatag ang loob ko at panghawakan ng sinabi ni Marco na magbabayad siya in 1 week. Pero pagkaraan ng 1 linggo, chinet ko ang laman ng bank account ko at nalaman kong wala pa rin akong natatanggap na pera mula sa kanya. Magkahalong inis at taba ang naramdaman ko noon. Inis dahil hindi tumupad si Marco sa usapan at kaba dahil hindi ko alam kung talaga bang magbabayad siya. Tumawag na naman kasi ang kapatid kong si Stephen para mag-follow up. Kapag daw hindi sila nakabayad sa loob ng 2 araw ay baka di na sila patuloyin pa ng university sa pag-aaral para sa school year na yon. At dahil desperada na ako, napilitan na akong tawagan ulit si Marco.
Ang tagal naman sagutin ni Marco yung call, nakakailang tawag na ako ah. Ay, sa pangantry, tawagan ko ulit. Hello? Hello? Yes, hello? Hello, pwede ko bang makausap si Marco? Sino to? Si Steph Camo. Oh, so ikaw pala yung Steph. Ha? Teka, sino ba to? Valerie. Valerie? Teka, ikaw ba yung ex ni Marco? Well, nagkabalikan na kami mula nang nagpunta siya dito sa Amerika. Kaya ako na ulit yung present girlfriend. Okay, Valerie, gusto ko lang sana makausap si Marco. Please, may kailangan lang ako sa kanya. Teka, ikaw ba yung Steph na nakwento sa akin ni Marco na ex niya sa Pilipinas na panay pa rin ang kulit sa kanya hanggang ngayon? Anong sabi mo? Pwede ba? Tantanan mo na yung boyfriend ko? Bakit ba panay yung chat at tawag mo sa kanya? Hindi ka pa rin siguro nakamove on sa kanya, no? Ano? Valerie, pwede ba? Ibigay mo na lang kay Marco yung phone at may kailangan akong sabihin sa kanya. Pakiusap, please. Naliligo siya ngayon. Kaya kung may sasabihin ka sa kanya, pwede mo nang ipadaan sa akin. Ako na yung magpaparating sa kanya. Hindi. Confidential kasi to. Siya mismo ang kailangan kong makausap. Okay nga lang, nasabihin mo sa akin. Ako ang present girlfriend. Baka nakakalimutan mo. O baka kaya gusto mo lang siya makausap dahil mahal mo pa rin siya at hindi ka makaget over. Ano? Excuse me lang kung may choice lang ako, hindi ko naman tatawagan si Marco. Kung wala lang akong kailangan sa kanya, in-unfriend ko na rin sana siya sa Facebook. Ano ba kasing kailangan mo sa boyfriend ko? Okay. Total gusto mo nang makisawsaw, pues. May utang na 65,000 sa akin si Marco. Sabi niya sa akin last week magbabayad na daw siya. Pero hindi ko naman natanggap bayad niya. Gusto ko lang sana mag-follow up kung kailan siya makakabayad. Utang? Naku, imposible yung sinasabi mo. Never na nangungutang si Marco dahil malaking sinasahag niya dito sa Amerika. Paano siya magkakautang sa isang taga-Pilipinas? Teka, minamaliit mo ba ako? Pues hindi naman makakarating yung boyfriend mo sa Amerika kung hindi ko pinautang ng pang-eroplano niya. Maniwala ako sa'yo. Huwag mo nang hututan ng pera si Marco, pwede ba? Hututan? Siya nga itong may utang sa akin. Valerie, honey, bakit nasa yung phone ko? Sino kausap mo? Di yung loka-loka mong ex. Sino? Teka, akin na yung phone ko. Hello? Marco, Steph? Ano naman? anong ako na naman? Marco, hindi naman ako tatawag sa'yo kung wala akong kailangan eh. Kailangan ko lang naman bayaran mo yung utang mo sa akin. Steph naman, parang yun lang eh. Bakit di mo makalimutan yun? 1 year ago pa yun ah. Anong kalimutan? Marco, malaking halaga yung pinahiram ko sa'yo. Mabuti sana kung 6,000 lang kaya ko nang pakawalan. Pero 65,000 yung utang mo sa akin. Bakit kayo ka pa naghahabol? Porque ba may pera na ako at kumikita ng malaki dito sa Amerika? Wala naman akong pake kung malaki na yung kinikita mo dyan. Ang akin lang, kailangan ko ng pera ngayon pang tuition ng mga kapatid ko. Ang sabi mo last week magbabayad ka pero hindi ka naman nagbayad. May aasahan pa ba ako sa'yo? Steph, pwede ba? Dami ko nang gastusin dito, huwag ka na sumabay pa. Ganun ba? Sige, pag di mo ako binayaran sa loob ng 24 oras, ibebenta ko ang singsing ng Lola Luisa mo. Ang gagawin mo? Ang sabi ko, ibebenta ko ang singsing ng lola mo kapag hindi mo pa ako binayaran sa loob ng isang araw. Oh, come on, Steph. Alam kong hindi mo gagawin yan. Alam kong kahit break na tayo, mahalaga pa rin sa'yo si Lola Luisa. Huwag mo kong subukan, Marco. Kinakausap kita ng matino para magbayad ka ng utang mo sa akin pero lagi mo kong iniiwasan o hindi hinaharap. At ngayong nag-uusap tayo, palagay ko hindi mo talaga ako babayaran. Kaya wala na akong ibang choice kundi ibenta tong singsing ng lola mo. Hindi mo magagawang ibenta yan, Steph. Kilala kita. Mahal mo pa rin si Lola Luisa. Pero kapag binenta mo yan, humanda ka sa akin. Wow! Takot ako? O siya, hihintayin ko ang bayad mo sa loob ng isang araw. Kapag natapos ang isang araw na wala akong natanggap na bayad mula sa'yo, alam mo na ang mangyayari. Bye, Marco. Hello? Walang iya ka talaga, no? Good evening din sa'yo, Marco. Tinawagan ako ng mama ko. Sabi niya sa akin, nung kinukuha na niya daw yung singsing sa'yo, sabi mo na ibenta mo na. Bakit mo binenta yung singsing ni Lola Luisa, ha? Bakit? Sinabi ko naman sa'yo, kapag hindi mo ako binayaran sa loob ng isang araw, ibebenta ko yung singsing. Kailan ka pa naging mukhang pera, ha? Hindi ka naman ganyan ng tayo pa. Excuse me? Ako pa ang naging mukhang pera? Katunayan nga, pera ko naman yun. At alam mo, hindi ka naman ganyan kasama nung tayo pa. Nung tayo pa, matinukang tao. Matinukang boyfriend. Kaya kita pinuutang dahil akala ko magbabayad ka kaagad kasi nagtiwala ako sa'yo. Pero mula nung nag-break tayo, kinalimutan mo na rin pati yung utang mo sa akin. Ibang klase ka rin.
Magbabayad naman ako, hindi mo kailangang ibenta yung singsing. Eh, alam mo namang may sentimental value yung singsing na yun sa pamilya namin, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Napaka makasarili mo talaga eh. Ako pa talaga ang makasarili? Marco, baka nakakalimutan mo. Nung mag-boyfriend tayo, sinuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Pinautang kita ng pangnegosyo mo, pinayagan kitang mag-Amerika kahit na ayoko, at pinautang pa kita ng pang-Amerika mo. Ako pa ang tatawagin mong makasarili? Ayos ka ring manumbat ah. Multuin ka sana ng lola ko sa ginawa mong yan. OMG! Nakakatakot! Isa pa, sinabi sa akin ni Lola Luisa nung bago siya mamatay, akin na raw ang engagement ring na yon mula nung nag-propose ka sa akin. Kaya technically, ako ang tunay na may-ari ng singsing na yon. At maiintindihan niya ako bakit ko nagawang ibenta ang singsing. Kaya kung wala ka ng ibang sasabihin pa, tapusin na natin yung usapan natin to. Alam mo, humanda ka sa akin, Steph. Humanda ka sa akin dahil pagbalik niyo sa Pilipinas, hindi pa tayo tapos. Ang totoo niyan, tapos na tayo. Kaya, bye Marco! Nang mabenta ko ang singsing ay nabayaran ko na ang tuition fee ng mga kapatid ko. At ang kinita ko sa pagbebenta ng singsing ay halos kalapit na ng presyo ng utang sa akin ni Marco. Isang buwan makalipas ang pag-uusap namin ni Marco ay bumalik siya ng Pilipinas ng biglaan. Nabalitaan ko na napag-deport daw pala siya dahil isa lang siyang TNT sa Amerika. Wala pala siyang permit para legal na magtrabaho o magstay pa doon. Pagka-uwi nga ng Pilipinas ay pinilit niyang magkita kami. Nung una ayaw ko siyang harapin pero dahil sa pangungulit niya sa akin ay kinita ko na rin siya. Na magkita kami ay pilit niya akong inaabutan ng pera. Ayun na daw ang bayad niya sa pagkakautang niya sa akin at ibalik ko na raw ang singsing ni Lola Luisa. Pero sinabi ko sa kanya na imposible na yun mabawi. Ang kaopisina kong si Johnny ang tumulong sa akin maghanap ng bayo ng singsing at sinabi ni Johnny sa akin na nasa ibang bansa na ang bumili ng singsing at wala na siyang kontak. Nang sabihin ko ito kay Marco ay sobra siyang nagalit sa akin at sinubukan niya akong pagpantaan na gagawin niyang miserable ang buhay ko dahil sa ginawa kong pagbebenta ng singsing na mahalaga para sa pamilya nila. Dahil natakot ako para sa kaligtasan ko, nag-file ako ng restraining order laban kay Marco. Doon ko na-realize na hindi na siya ang Marco na nakilala ko na mabait at mahinahon. Talagang nagbago na siya. At sa pagbabago niya ngayon, naisip ko bigla, kasalanan ko ba kung bakit nagkaganong si Marco? Palagay ko kasi naging magagalitin at mainitin na ang ulo niya dahil sa ginawa kong pagbebenta ng singsing. Pero nagawa ko lang yon dahil nagipit din ako. At hindi naman ako nagkulang sa pagtawag sa kanya noon na bayaran niya ang utang niya dahil nangangailangan din ako. Aminin ko na konsensya din ako sa ginawa kong pagbebenta ng singsing. At kaya po ako sumulat sa inyo para panumin kung mali ba yung ginawa ko. Ang pagbebenta ng singsing na mahalaga sa pamilya ni Marco bilang pambayad sa utang niya sa akin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sakaling mapiling nyo ang sulat kong ito. Makikinig po ako sa inyong mga komento pati nilang po sa mga komento ng inyong listeners.